Magandang araw po sa inyo po lahat mga idol. Isang maaliwalas na umaga po sa ating lahat po ngayon. Bali 2 araw lang po ngayon, medyo gumanda-ganda ang panahon, pero ngayon makulimlim na ulit. Ngayon nga pala po ay meron akong gagawin na isang despan po na Asahi po ang brand nito. Frog type po ito. Ito lang po yung napalitan na dito ng palagay dito sa harap, pero ang brand po nito ay Asahi. Ayan o, makikita nyo po sa kanyang model. Ayan o, ang kanyang switch point na dito sa likod, switch box. Ayan po, Asahi po ang brand po niyan. Ang problema daw po nito, ito po yan o, yung pagmisan ay umiingay bago siya umikot. Ayan o, kung marinig nyo po ay may ingay na nga po siya. Ayan o. Tapos may pagdaan din po sa number 1 at saka sa number 2 na speed niya ay hindi tumatakbo. Humihina din po ang pagano niyan, pag-ikot ng ilisi. Ayan o. Kaya ang gawin ko po dito sunod, ito po yung aking babaklasin po yan. Aking titingnan po ang bushing at saka shafting niya. Ito po yung akin lang po ditong babaklasin dito sa baba, dito sa aking sapin. Ayan, katatapos lang ng medyo malakas pong ulan, kaya medyo umipod muna po ako ng kaunti dahil ayan, basang-basa ang ano yan, ang simento, dahil medyo malakas din po ang ulan ngayon. Kaya balik po tayo dito sa aking i-repair po na frog type po na despan na Asahi. Kaya binaba ko muna po dito sa sahig. Tinanggal ko na po ang ano nito, ang grills o mga screen po, saka LC po. Yan o, aking hinawakan po dito ang shafting. Yan o. Kaya po pagka inikot ko po ang shafting niya po, yan o, may kakaiba pong tunog o. Yan po, inatuyuan po ng langis mga ganito po. Ayan o, naingay po. Kaya sunod ko na po ditong gawin, tanggalin ko po itong isang tornilyo po dito sa cover po niya sa likod. Tapos akin po itong palusutin po itong panghila po, o ginawa po nilang DIY na oscillation knob para mag-swing at mag-steady. Tapos palusutin ko rin po itong wire. Ito daw po ay nagka-problema rin daw po dito sa kanyang wirings. Ayan o, kaya ginawan po na may-ari ng ganito. Dinugsong po ang mga wirings po. Ayan o, kaya mapansin nyo po may electrical tape. Kaya atin pong pagagandahin mamaya yan pagka nagawa po. Ayan, aking gitna po dito. Tanggalin ko po itong 3 tornilyo po dito sa pangharap na cover ng motor. Natanggal na. Tapos ang sunod po, itong isang tornilyo dito sa swing arm na nakakabit po dito sa gearbox nya. Yan, ang pakalas po nito pa kanan, pa clockwise po. Ang kanyang tornilyuhan dito. Tapos ano bang gawin ko dito sunod? Ito, hahanap po ako dito ng pangkalas po dito sa liig nya na nut. Gagamitin ko po siguro dito itong 12mm para medyo madali tayo nito maggawa. Tanggalin ko muna po itong liig nya. Yan, natanggal na po ang nut. Tapos pagpukin ko po ng plies dito. Yan, dyan muna yan. Tapos
Tiyakin muna itabi. Mamaya natin ilalagay yan. Yan na, ano ko na. Sunod ko pong gawin dito. Tanggalin ko po yung 4 na tornilyo po sa housing po ng motor. Kung nga pala po ang design ng ano nito, ng gearbox nyo po, ay naka ano po dito, naka built-in. Yan ah. Yung pong ibang mga gearbox po, yan po ay may tornilyo. Itong ganito pong design ng Asahi. Hindi po natin mapapaghiwalay ang gearbox niyan sa kayang housing ng motor sa likod. Na ano tayo ng ano ngayon? Na sorpresa na naman ang ulan. Kanina nung ako'y pupunta po dito ay mainit pa. Pero ngayon umulan na naman. Ayan, natanggal ko na po yung 4 na tornilyo sa housing po ng motor. Sunod ko po ay akin pong hilahin patas ito. Handahan lang. At parang medyo maganit yung shafting sa huli ng busing. Ayan. Tanggal na. Itawag ko muna po ito. Ayan po, kung makikita nyo po. Dry na dry yung langis dito sa likod. Ayan o. Walang kalangis-langis o. Tapos yung harap ganon din. Ayan o. Tuyo-tuyo din po ang langis nito. Kaya pagka po mga ganito, kaya papalitan na po ng busing para tumagal din po ulit. Kaya nakin po itong anuhin muna. Teka, may nakalimutan. Tanggalin ko muna po itong isang tornilyo po sa capacitor na nakakabit po dito sa ibabaw ng gearbox. Tapos ibalik ko ulit itong isang tornilyo dito sa cover ng gearbox nya. Tapos tansyahin po kung lulusot ba ang capacitor dito sa butas ng housing. Ayun, lumusot naman. Tapos hilahin ko po ito palabas. Palasutin ko po ito dito sa parang hindi yata nakagitna sa wirings nya. Yan ah. Yan, naka ano na po. Napalusot ko na po ang mga wirings. Ano, para may nagdumi itong windings nya. Sunod ko dito, akin muna po linisin ang ano nito, windings. Tanggalan ko muna po ng alikabok. Ang gawin ko po sunod dito, tanggalin ko po muna itong electrical tape po dito sa wirings nya. Titingnan po dito kung ano pong maganda ko pong gawin ditong paraan. Akin po itong babaguhin itong ano nito, dugsong po nito. Kung ako po yung nakapagdala ng ganitong wirings, sana ito akin na rewirings na po dito sa kanyang terminal. Kaya nga lang wala po nga na akong dala dahil kahapon nagamit ko. Hindi ako nakapagdala ngayon ng wirings po nito. Ayan o. Ang pagkakadugsong po nila yan o, hindi po ano po ba, yung pantay-pantay po ang ano, ang dugsungan. Kaya ito yung aking pong babaguhin ito. Dahil pagka po na tanggal po itong mga electrical tip po nito, delikado po magdikit-dikit po ito. Kaya mag-i-spark po ang ano, kuryente. Yan o. Tapos punasan po ng konti ito ng basahan, wirings nya. Tapos pasok ko po itong wirings dito sa
cover ng motor, palikod. Tapos ilagay ko na po itong ano dito, itong wirings niya dito sa housing. Ang sunod ko pong gawin dito, lagyan ko po ito ng ano, soldering lead po aring wirings dito. Hindi na ako makakalusaw itong aking soldering iron. Tapos lagyan ko rin po ng soldering lead. Ito pong idudugsong ko po. Hihina ko po dito. Yun, nahinanga na po yung isa. Tapos, lalagyan ko muna po ito ng electrical tape. Yan, kumuha muna po ako ng electrical tape. Lagyan ko muna po rin isang ito. Dito sa una ko pong dinugsong. Medyo hilahin po natin ang electrical tape pagka tayo maglalagay para medyo kumapit. Putulin ko ng kaunti ito. Masyadong mahaba ang aking na electrical tape. Yan, tapos sukatan ko po ito. Ito naman aking pangalaway dudugsong, aring kulay puti. Tapos pag nasukatan, putulin na side cutter. Tapos balatan ko po itong kulay puti. Dali lang naman po magdugsong ng ganito. Pagka hindi pa po napapalitan ng wirings, yan po ay ating po isusunod lang po sa sa kulay-kulay niya po, color coding. Medyo ating pilipitin ng konti ang wire. Tapos, lagyan ko po ulit ng soldering lead. Yan, nalagyan ko na rin po parehas yan. Tapos, ang sunod ay aking ihinang na ito. Ayun, nahinang na. Medyo patagal-tagalin ng konti para hindi matanggal, matuyo ang soldering lead. Yan, ganyan lang po ang pagdudugsong. Yung pong aking unay dinugsong nandun sa medyo taas. Tapos ibinaba ko ng konti. Tapos itong sunod po, kagaya nitong pink at saka kulay dilaw. Idudugsong ko po yan na hindi rin po sila magkakatapat po ang dugsong. Ito po ilalagyan ko lang po ng electrical tape at saka akin pong idudugsong po itong dalawa. Ganun lang po ang gagawin ko dyan. Balikan ko na lang po kayo mamaya pagka nadugsong ko na po lahat yan at nalagyan ko po ng electrical tape. So yan, nakatapos ko na pong idugsong yung mga wirings niya po. Pagkatapos ko pong idugsong, dahil may mga electrical tape na po yun doon sa loob, yung bawat isa niya, nilagyan ko po ng balot na electrical tape para magsama-sama po siya. Yan, oh. Hindi na naman po magdidikit-dikit yan dahil ang ginawa ko pong pagdudugsong dito ay hindi ko po pinagtapat-tapat. Yan, tapos yung pinakahuli ko pong ikot na electrical tape, nilagyan ko po ng cable tie para hindi po bumuka yung electrical tape. Tapos ang sunod ko na pong gawin dito, naayos ko na po yung wirings niya, nalinis ko na po ito. Ako naman po ay magpapalit ng nito, bushing. Ayan. Dito ko na siya papalitan. Ayan, kumuha ko ng sangkalang patungan ko. Tapos, kukuha ko ng flat screw dahil ito po ay may pang sa ibabaw na ilagay. Ayan. Akin tinanggal na po. Tapos, kaya ito akin medyo ikawang ko po yung ngipin po ng ng flower lock. Tapos akin pong ng flat screw yung kumawang. Ayan, gamitan ko po ng paa at para hindi siya pilwag ba itong ito housing. Yan, lagyan ko po dito ng flat screw. Tapos sa aking sikwatin po pataas yung flower lock.
Ayan, na flower lock po. Tapos tanggalin ko po yung isang busing niya. Ayan o. Ayan ang busing po na papalitan. Tapos tanggalin ko po itong ano dito, yung mga dumi sa gitna ng pinakakabitan po ng busing. Akin po muna itong linisan ng kaunti. Ano yun ang flat screw para masundot po yung mga konting dumi-dumi. Ayan, tapos kumuha po na isang busing muna. So, kahit dalawa na ilabas agad. Papalitan ko po yung pangharap nun. Kaya po dalawa. Yan ko muna ilagay. Tapos patong ko ulit dito sa aking sangkalan. Yan. Medyo maiksi ng wirings kaya medyo mahirap ipwesto. Hanap mo muna ito ng magandang pwesto para hindi mahila yung motor niya. Kaya pa ganyan. Tapos ilagay ko po yung busing sa gitna. Tapos ibalik ko po itong mga ilalagay ko po dito bulak po sa sa gitna. Sa tabihan po. Dito sa gilid po ng busing. I-ayos ko lang po dito sa nakapaikot po sa busing niya. Nakabulak. Dahil mga na po ito, nadurog na po yung mga pum. Dahil ito po may katagalan na rin po itong electric fan na ito eh. Kaya yung mga pum may mga nadudurog na. Pero matibay po ang windings ng ganitong asahe. Dahil yan po makapal po ang dyan, rewind, tanso. Kaya nagtatagal po electric fan ganito. Kaya sunod ko na pong gawin dito. Lagyan ko po ng langis ang paikot ng busing. Yung may pum o kaya naman po yung bulak na inilagay ko. Yan. Para mayroong langis dito. Tapos buwan ko muna yung aking dito, martilyo. Tapos ito pong flower lock na ito, akin muna pong pipit-pitin muna po itong mga ngipin niya po dito sa gitna para tumulak po ito sa busing at hindi po gumalaw ang kanyang alignment. Buwan ko muna po dito. Ayan, napukpok ko na po yan. Mga ngipin na yan, pumasok na po sa loob yung mga ito. Mga ngipin, tapos itapat ko na po ito dito. Tapos kukuha ko dito ng yung aking tubo dito ginagamit sa busing pagka aking pinupwesto siya. Yan, ito po ang ginagamit ko pong tubo dito. Tapos ilalagay ko po dito sa gitna ng flower lock para maitulak po ang flower lock. Tapos pupukpukin po ng martilyo para malak po ang busing dito po sa housing niya. Tapos sa sunod ko pong gawin dito, nailagay ko na po yung flower lock dito. May pang ibabaw po dito nilalagay dito, pero pwede na po itong hindi balik, pero ibabalik ko pa rin. Ito, sa papatong ko dito sa flower lock. Kukuha muna uli ako ng pang tubo. Pagka nilagay na po natin naipwesto na ng ayos, ito po ang pinakamabilis pong paraan para sa pagkapalit po ng busing ng mga ganitong design. Pukuin ko po ng tubo. Yan. Kailangan lang medyo may tsimpo lang ng konti po. Dahil yung pagka po hindi na ipasok natin ng maayos, ayan ay ang
Yung pinakalata pong yan ay nakukumpit. Yan, pukpukin ko po itong mga gilid dito para hindi siya matanggal dito. Itong paikot pong ito para yung ano niyan lumapat po dito sa mga gilid, yung side po nung lata na bilog na ito. Ano ko lang po ito ng paikot. Yun na ipasok ko na po yun, lata na yun. Ayan, ilagay na po. Tapos anuhin na po ito ng ano, titingnan ko po kung gagalaw pa yung busing doon sa gitna. Anuhin ko po ng daliri. Ayan, oh. Maganda po ang pagkakakabit ko po dito. Hindi po nakagalaw yung busing pag inano ng daliri. Ayan, ito po gagalaw lang pagka inano ko po dito ng Philippine screw. Pagka kaisisintro. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, sabihin nakasintro na po yun doon sa gitna. Punasan ng konti. Para yung mga konti mga lang sa lahat na yun. Para yung mga doon. Ay matanggal natin ang brush. Tapos lagyan ko na po ng langis yung gitna ng busing. Tapos pasok ko na po itong ano niya, yung stator po na may windings. Ito ko na padaanin itong capacitor na ito. Ayan, tapat lang po dito sa butas na stator yung housing. Ayan, ay pasok na po yan. Oh. Ganun lang po ang pagkapalit po ng busing sa ganito pong model. Ito pong isa ay akin din pong papalitan ng busing. Itong pangharap po na housing, papalitan ko rin po yan. Akin din po itong sisikwat, yung pataas. Yan. Papakita ko muna po sa inyo na tinanggal ko po ito. Pero yung pong pagpapalit niyan, hindi ko na po ipapakita. Yung pagpapalit po ng busing. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan, nagalaw pa ang camera. Papakita ko lang po sa inyo na tinanggal ko po ang busing nito. Ayan, sisikwatin ko lang po itong ano, flower lock. Sikwatin ang flat screw pataas. Ang flower lock. Ayun, natanggal lang. Bumalsik pa. Ayan, ah. Tapos, tanggalin ko rin po yung bushing. Ayan. Siguro po ibalikan ko na lang po kayo pagka nakatapos po ako magpalit dito ng bushing dito sa pangharap na housing ng motor po. So, ayan. Napalitan ko na po ng ano din ito, ng bushing. Ayan, oh. Ano na po, naging dalawa na po yan. Kaya sunod ko pong gawin diyan, yung gumulong na pababa ang bushing. Ay lalangisan ko naman po yung anong yan. Yan, busing sa gitna. Yan, langisan. Tapos, yung shafting niya po, ang isusunod ko namang gawin. Akin tatanggalin muna po itong spacer niya para malinis ko rin po itong mga likabok dito. Itong likod at saka harap. Palusutin ko lang po itong mga maliliit na spacer. Ito po ang shafting niya. Akin po itong ano, lilihahin po ng ano, ng 1,000 na liha. Lihahin ko muna po ito. Itong pang dito sa unahan. Akin naman po itong lilihahin naman itong pang likod na shafting. Ganun din ang pagliliha po. Dahil medyo may mga guhit-guhit na rin yan, oh. Yan po, yung mga marking na yan, yung mga guhit-guhit ng groove.
Ito pong shafting niya, sa tingin ko po hindi ko na po matatanggal itong yung groove po dito sa likod. Yan napakalalim na. Papalitan ko na lang po ito ng bago na shafting. Ayan bago po itong shafting. Sa pagpapalit naman po ng ganitong shafting, para naman po sa mga baguhan na mga magagawa po ng mga ganito, ito agad po ang ating gagawin dito. Sukatan na lang po itong shafting. Kagaya nitong aking pansukat. Cable tie. Ayan para hindi po kayo mahirapan magtansya. Ayan sinukatan na lang po ito. Tapos ilagay ko po dito. Tapos ang pagtatanggal po ng shafting, dito po natin pupukpukin sa likod para hindi po mabusalsal po itong o makumpit po itong pinaka unahan ng shafting. Ayan, kaya ang gagawin ko po dito, pupukpukin ko po ito ng martilyo dito sa likod. Ito lang po. Kunting ingat lang po sa mga baguhan dahil wala tayong pan DIY, kaya mano-mano ito. Ayan, natanggal ko na po yung shafting. Tapos pagpapasok naman, ari yung unahan. Ayan ating ilalagay dito sa gitna. Tapos pupukpukin ko dito ng martilyo. Ayan masyadong kita. Pupukpukin ko po dito. Pasok ng shafting. Pupukpukin sa likod para hindi po masira po yung yung dulo po ng shafting. Yan. May pasok na po. Tapos ang sunod, ari po yung isinukat ko kanina. Ayan, medyo napalabis po ako. Kaya pupukpukin ko lang po dito ng dahan-dahan dahil yan na may pumasok na. Hindi na masyado makukumpit po yan. Yan, tapos sukatan ko ulit. Yan. Yan, tumapat na po yung aking yung aking sinukat po dito sa likod niya para tumama po yung ngipin ng gear. Yung pinaka gearbox po para mag-swing siya. Ang sunod ko pong gawin dito, napalitan ko na po ito ng shafting. Tapos nalinis ko na yung mga spacer nito, nailagay ko na po lahat. Ito po yung aking simboli na. Patong ko lang po muna ito dito. Tapos lagyan ko po ng langis ito, panghuli na shafting. Tapos ilagay ko po dito ipasok ko na po dito o isalpak na sa loob. Yan, tapos tingnan po yung guhit ng na rotor. Ito po, tingnan natin kung nasa tamang level na po siya. Yan, tapos tingnan natin dyan, ikot-ikutin natin yan, free wheel na po. Tapos aking lagyan po itong pangunahan na shafting. Ito na may langis na itong pang unahan na housing. Pasok ko na po dito o isalpak na. Tapos pukpukin ko po dito para ma-align. Ay, malaki po ang space nya. Yan tanggalin ko po ulit. Tapos parang medyo kulang pa spacer sa huli, dadagdagan ko po ito ng isa. Ito, titingnan ko po ito kung pwede na yun sa huli. Tapos salpak ulit po. Tingnan yung guhit doon ng rotor, parang okay na yan. Tapos maglagay pa ako na isang manipis po dito sa spacer po dito sa unahan. Tingnan natin kung
kung malaki pa ang kanyang distansya pagka ating nailagay itong manipis na ito. Sumasabit pa dito. Suot ko muna po ito. Yan, nailagay ko na po yung isang spacer dito, tapos lang isang ko po ulit. Tapos salpak ulit po ulit yung pangunahan na housing. Pupukin. Kumuha muna ako ng flash dito. Yan natin kung pwede na. Lang isang kulit po dito sa unahan. Pero parang okay na yun. Titingnan ko po itong lagyan muna po ng 2 tornilyo. Pagka nalagyan natin ng 2 tornilyo kung okay na yung kanyang distansya na space. Buka natin. Tornilyohan ko muna po ito ng 2 para lumapat po itong housing dito sa stator. Tornilyohan na. Okay na po yun. Yung anong yan, spacer nya. Lagay ko na po itong 2 tornilyo na hindi ko pa naikabit. Ayan, nagkabit na. Yun, nag-3-wheel na siya. Ganda ng pag-ikot niya. Tama lang po ang kanyang distansya. Ito po dating gear niya, ikakabit ko lang po ito. Balikan ko po kayo mamaya. So ayan, balikan ko po kayo. Naikabit ko na po yung ano niya, yung cover po ng gearbox po niya. Nailagay ko na po yung gear sa loob. Yan, tapos yung capacitor naman niya, yan o, na tornilyohan ko na po dito. Tapos yung wirings niya po, yan po, yung dugsong po na inayos ko po, napapunta na po dito sa taas. Ayan o. Tapos nilagyan ko po dito ng tornilyo. Yung dating pangipit na dito sa wirings, ayan, nandyan pa rin. Tapos ilalagay ko na po dito sa pinaka-body niya. Yung dati pong kinalas natin, babalik lang po natin. Mamaya ko na lang po kayo balikan pagka nasimbol ko na po lahat yan. Lilinisin ko pa rin po itong mga parts niya, yung mga accessories niya po. Nasimbol ko na po lahat yan. Ito po yung ano, yung wirings niya. Eksakto lang po dito yung aking tansya po ba. Dahil wala akong pampalit na wirings, kaya dinugsong ko na lang po ng ayos. Sinadjust po pataas. Yan, eksakto naman, ayos pa. Dito po yan na. Iba-final testing ko na po. Para makatapos na po agad tayo. Akin pong testingin dito na ilagay po sa number 1. Yan naman po yung naka-steady pa. Yan o. Inalis ko na po yung tali nila pan DIY. Pinaltan ko na po. Nakakita ko ng panlagay sa kanyang oscillation knob. Yan, number 1 po yan. Umikot po agad siya. Tapos number 2. Yan. Lumakas po ng bahagya. Number 3. Ayan na. Sobrang lakas na po ng ano niya, ng hangin. Mabilis na po ang pag-ikot ng hélice niya. Tapos subukan ko po ditong pindutin ang oscillation knob. Tingnan natin kung ayos ang kanyang pag-swing. Ayan, okay naman po ang kanyang pag-swing. Walang nagiging problema po. Ayan, maganda na po ang pag-ikot ng brag type na asahe o despan na nakalagay po yung Metso. Ayan o. Metsotech. Akin po steady. Yan, okay na po. Nakagawa ulit tayo ng isang electric fan ngayong araw na ito. Mamaya may home service pa po ako na ano daw po, dryer. Kaya ako nag-vlog na po ngayong umaga. Mamaya hindi na makapag-vlog dahil
Medyo maulan na naman po ngayon. Kanina umulan na. Siguro po hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang vlog na ibinahagi ko po sa inyo, baka pwede ko pong hilingin na inyo pong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayo updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, ako po ay nagpapasalamat po ng marami sa lahat po ng silent viewers, organic viewers, at sa mga kaibigan ko rin po sa YT. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. At maraming salamat din po sa mga bago pong napadpad o nanood po ng mga video ko po sa aking pong munting channel. Sana po ay patuloy po ang pagsuporta nyo po sa aking pong munting channel. Maraming salamat po sa mga nanood po. God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw po nating mga hanap buhay. Bye bye na po at maraming salamat po mga idol.